minamahal na mga ral. Praise God, ating pong pinagkaloob buong pagkataon sa ating pong, sa aking pong beloved ko, beloved brother, Leo Solomon. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayong the preacher. Tayo po'y manalangin mga minamahal. O badagilang Diyos ang banal, aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Mahal na Panginoon, kami dinako, mahal na Panginoon, pinagkatipon. O Diyos, sa lugar na ito, pagpatuloy namin na isagawa ang mahal mong kalooban. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paglagis mo sa bawat gawain na una sa pagpupuri, na makalangin awitin sa mga patotoo na aming mga kapatiran. Hallelujah, sa awitin ng mga choir, mahal na Panginoon, pagilis mo sa aming kalagitnaan, maging sa bahagi ng bigay. O Diyos, sa pagkataong ito, mahal na Panginoon, sa huling yugto ng mahal mong gawain, pag-aaral ng mahal mong salita, kami naniniklohod, mahal na Panginoon, aming pong hinihingi ng tawad. Minsan ang pa, O Diyos, ang lahat namin nagawang kasalanan, nabagsing kalooban, bang diniisip na bang kita ay mga labi na hindi mo kinalugdan, mahal na Panginoon, patawarin mo kami na maglingkod sa sarili. Wala pa akong magagawa, mahal na Panginoon, nag-isang basahan lamang na patuloy. Hallelujah, umaasa, O Diyos, pangunahan, ang ibang lingkod, langisan, O Diyos, mga salita mo, buksan po pangunahan ng mga kapatiran, at samahan po ang ibang lingkod, mga salita, basbasan at pagpalain sa hapong ito, at aming sinasawayang madimang at hadlang pagkalilangan, lumayas kayo sa makapangyarang pangalan ni Jesus, as out in the name of Jesus, hallelujah, even and even, praise the Lord, praise the Lord. At God bless you po, mga minamahal. At purihin ang banal na pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. At ako po'y nagpapaabot, mga minamahal, ng mataas o pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, puri, pagsamba ay sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. At dubling paggalang po sa ating pong iginagalang at minamahal na pastor, Will Salneda, the interim prophet of our loving God, at sa mga beloved children. At lagi natin inaalala ang pinagpalang mga pagtuturo ng ating bilang pastor, Lina si Almeda. At magandang hapon po sa aking mga kapwa manggagawa. Praise God sa naka-assign po na ating pong beloved preacher na nangunguna sa dahong ito, sa kanyang pamilya. Praise God sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan datiyan sa mga bisita. At magindi po sa ating mga viewers, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo po mga minamahal ay mag-aral ng salita ng Diyos at mga minamahal, ating pong isang tabi po, mga bagay na ating pong pinagkaabalahan, ating pong isentro, yung ating pong pusot isipan, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kapag sa hapong ito, mga minamahal, napakahalaga po ng ating pong pag-aralan. At mga minamahal, magiging po sa lahat na narito, praise God, tayo po magbukas ng ating mga banal na kasulatan. Praise God, nang sa ganon, inyo pong masundan yung ating pong pag-aaralan. Praise God. At ating pong topic, mga minamahal. Praise God, yung ang kasiyahan na dapat asamin ng mga Kristiyano. Mga minamahal, at tunay nga, sabi nga, ang Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng tao. Hindi niya nilikha ang tao na taglay niya ang kalungkutan. Kundi nilikha niya ang tao, mga minamahal, at binigyan niya ito ng kasiyahan sa kanyang puso. Everybody say, praise the Lord. At tunay nga, mga minamahal, sabi nga, kaya likas sa tao, mga minamahal, na lagi niyang maramdaman yung kasiyahan. Laging nagagalak yung kanyang puso. Kaya ang mga tao, mga minamahal, lalo na ngayong pandemya, talagang nariyan na talagang kumbaga nakulong ang mga tao ngayon, na-pressure ang mga tao, at nandoon na hindi natin magawang muling maranasan yung mga nagdaang kasiyahan. Kaya nga, mga minamahal, ang tao ngayon ay gumagawa na lamang ng paraan para mapasiya nila ang kanilang sarili. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga pagdating sa ating pong social media, mga minamahal, walang magawa yung ating mga kababayan Kaya nandun na lamang, ginawan ng paraan upang mapasaya nila ang kanilang sarili, kanilang siniswitch on ang kanilang mga cellphone, nakatutok ang camera, at nandoon, sila po'y nagtitiktok na lang. Everybody say, praise the Lord. Walang magawa Yung iba talagang gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para mapasaya nila ang kanilang sarili. So mga minamahal, hindi po tayo doon. Sabagat sa ating pag-aaral ngayon, mga minamahal,
ang dapat asamin natin na kasiyahan ay yung kasiyahan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Yung godly pleasure na sinasabi. Sabagat mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, nandyan ang kasiyahang pangsanlibutan. Yeah, so, mayroong dalawang klase ng kasiyahan. Unang-una, makadiyos na kasiyahan o godly pleasure. At yung pangalawa, yung makamundong kasiyahan o worldly pleasure na sinasabi. Yung makadiyos na kasiyahan, mga minamahal, ito po ay magdudulot sa iyo ng magpasawalang hanggang kasiyahan. Unending joy, mga minamahal. Unending happiness. Unending pleasure. Ngunit, mga minamahal, yung makamundong kasiyahan, ito'y pansamantala lamang. Na ito'y naranasan natin noong araw. Ay babalikan pa ba natin yan, mga minamahal? Galing na tayo. Naranasan natin iba't ibang klase ng kasiyahang pangsanlibutan, ngunit pansamantala lamang. At hindi ito nagbunga sa atin, mga minamahal, ng mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, alamin natin kung anong kasiyahan ang dapat nating sundan. Sabagat sa mundo nating ginagalawan, mga minamahal, praise God, ito po yung nakita ng dyablo sa tao. Isa ito sa nakita ng dyablo sa tao, yung siya po'y masaya, nasisiyahan, sabagat ito'y kaloob ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, sabi nga, alamin natin kung anong kasiyahan ng ating tinatahak o ating sinusundan. Sabagat ang dyablo, mga minamahal, ay lumikha rin ng napakaraming kasiyahan dito sa ibabaw ng mundo. Ano ang kanyang purpose, mga minamahal? Ang sabi po rito, upang linlangin at ilayo ang mga tao sa Diyos. Yan, gumawa siya ng iba't ibang kasiyahan. Praise God. At ano pa ang layunin ng dyablo, mga minamahal? Sabi nga, pansamantalang kasiyahan lamang. Sabagat sabi nga, enjoy now, then suffer later, na sinasabi. Masaya ka ngayon. Isang buwan, isang taon, 2 taon, masaya ka. Pero pagkatapos ng kasiyahan na yan, ito'y nagbubunga naman ng grabing kalungkutan, karamdaman, problema, kahirapan, sabagat ang sabi nga, ang nais ng dyablo, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, ay dalhin niya doon, sa walang hanggang kaporsahan, doon sa lugar na walang hanggang kalungkutan, mga minamahal. Kaya nga, alamin natin, anong kasiyahan yung ating pong tinatahak o sinusundan. So, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sa Proverbs chapter 14, verse 12, mga minamahal, basahin po natin ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Praise God. Ito po sa aklat ng mga kawikaan, kapitulo po ay 14, talata po ay 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. So mga minamahal, nabasa natin na may daan tila matuwid sa isang tao. Kaya kung ano po yung ating pong nakikita ngayon, na kasiyahang pansanlibutan, akala ng ating mga kababayan, ito'y matuwid. Ito'y masaya, mga minamahal. Ngunit maliwanag na sinabi ng Biblia, mga minamahal, ngunit ang dulo pala nito ay daan ng kamatayan. At ito po ay nakikita po natin sa ating mundong ginagalawan. Yung mga tao na nagpakasasa sa kalayawan, sa makamundong gawain, makamundong kasiyahan, saan na po sila ngayon? Ay nakakalungkot, mga minamahal. Sa kabila na sila po'y nagpakaligaya, nagpakasaya sa mundong ito, sa pamamagitan ng kalayawan ng kasalanan, saan kaya ang kanilang mga kaluluwa? Na kung babasahin natin ang Biblia, ang isang tao na matay na makasalanan, namuhay sa makamundong gawain, pagpigit niya dito sa ibabaw ng lupa, ay siyang pagdilat naman niya doon sa lugar ng kaparusahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakapalad po natin. Praise God. Sabagat bilang mga Kristiyano, may tao ng Diyos, may propeta ng Diyos na nangaral at patuloy po tayong inililid, dinadala, inaakay
kung saan naroon yung tunay na kasiyahan na nagbubuhat sa mahal na Panginoon. Kaya nga, hindi po nagkulang ang ating pong minamahal na pastor, hallelujah, mga beloved children, na nagpaalala sa atin na kinakailangan natin sundan, mga minamahal, tahakin ang kasiyahan. Ito'y nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Kaya mag-cite po tayo ng kasiyahang pangsanlibutan. Saan ba natin maririnig, mga minamahal, yung maraming ilaw? Talagang maraming klase ng ilaw, talagang nandoon yung malalakas na sound, ingay ng mga tao. Doon po sa mga diskuhan. Yan po yung worldly pleasure na sinasabi, na ito'y pinagdaanan ng iba sa atin nung araw. Ano pa, mga minamahal? Yung ingay na kasabay, mga minamahal, ng paglipad ng mga manok. Di po ba sa sabungan? Praise God. Yan po yung mga favorite ng ating mga kalakihan, yung iba natin mga brother na nawili sa pagsabong. Praise God. Ano pa rito, mga minamahal, yung mga okasyon, mga minamahal, ay kasabay nito yung tayo nakikisaya, kasama doon yung pag-inom ng nakakalasing na inuman. Yung iba, makikita natin nung araw, doon sa mga bahay aliwan, sa sugalan, sa mga barkada, mga minamahal, kasabay ng pagbibisyo. Yung iba naman, mga minamahal, hindi naman ito masama. Pero ang kanilang mind, mga minamahal, ay sa pagkamal ng kayamanan, ng pera. At ano pa, mga minamahal, yung pagsunod ng tao ngayon kung ano ang uso. Everybody shall praise the Lord. At yun nga, kasabay na rin yung TikTok, mga minamahal, at yung maling paggamit ng gadget. Ilan lamang po ito, mga minamahal, na masabi natin na ito ay nararanasan ng maraming tao. Ng mga taong hindi nakaalam ng kalooban ng Diyos. Pero ikaw at ako na nakaalam ng kalooban ng Diyos, susundan pa ba natin ang ganitong pansamantalang kasiyahan? Namulat na po tayo sa buong katotohanan. Ang tunay na kasiyahan ng mga Kristiyano, mga minamahal, yung sinasabing godly pleasure, matapos mong makilala ang Diyos, ay mapaglingkuran mo siya sa lahat ng araw ng iyong buhay. Hindi po ba kayo kumbinsido, mga minamahal? Ulitin ko, mga minamahal, ang tunay na kaligayahan, kasiyahan ng isang Kristiyano, mga minamahal, na mula nang makilala natin ang mahal na Panginoon, ay yung mapaglingkuran natin ang Diyos sa lahat ng araw ng ating buhay. Ang kasiyahan natin, mga minamahal, ay yung masunod ang mga utos ng mahal na Panginoon. Praise God. Sabi nga ng Biblia, praise God, kapag nanatili ka sa kalayawan sa makamundong gawain, sabi ng Colossians chapter 3, verse 5 up to 6, mga minamahal, dumarating ang kagalitan ng Diyos. Alam na natin yung katotohanan, mga minamahal. Kapag lumiis tayo sa kalooban ng Diyos, kapag sinundan natin ang kasiyahang pangsanlibutan, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, dumarating yung paalala, dumarating yung galit ng mahal na Panginoon. Sapagat ayaw ng Diyos, mga minamahal, na balikan natin yung ating dating buhay. Kung gusto nyong bumalik, nasa inyo po yan. Pero kailanman, hindi po nagkulang ang mahal na Panginoon. Wala nang ibang pinakamasayang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Malaman mo ang buong katotohanan at masunod mo ang utos ng Diyos. Kung ipagpapalit pa natin ito sa makamundong gawain, ikaw na po yung pinakaluging tao sa ibabaw ng mundo ito. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa Colossians chapter 3, verse 5 up to 6, kindly po, basahin po natin. Dito po sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Patayin nga ninyo ang iyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na hiyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 6.
na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Purihin ang mahal na Panginoon. So mga minamahal, natural, ayaw natin tumanggap ng parusa, ng paalala. Kaya ang Diyos ay naging nagpapauna, mga minamahal. Nire-remind tayo lagi na atin ng totally talikdan ang mga makamundong gawain. Yung worldly pleasure, mga minamahal, na patuloy tinatahak ng mga taong hindi nakaalam ng kalooban ng Diyos. Sabagat nasusulat, mga minamahal, sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, datapot ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Purihin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag nanatili ka sa kalayawan, alam mo sa iyong sarili, humihinga ka, malusog ka, buhay ka. Pero sa mata ng Diyos, ikaw po pala ay patay na. Ganun ang kalagayan ng taong nagpapakabuyo sa kalayawan. Pero kung ang isang tao, ang isang Kristiyano, nagpapakabuyo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo buhay na buhay sa mata ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po, mga binaay lubos, na kinalugdan ng ating mahal na Panginoon. At nasusulat, sabi nga, mga binamahal, kapag ang tao ay namuhay sa kasalanan, makamundong gawain, kapag ito ay namatay, hindi po natutuwa ang Diyos. Sabi na Ecclesiastes 33 verse 11, mga binamahal, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kaya nga po, mga binamahal, patuloy at patuloy ang mahal na Panginoon, hallelujah, nagpapaabot ng kanyang mga salita sa bawat tao. Sabagat once na isang tao ay namatay, mga binamahal, na makasalanan, wala na pong itong puwang sa langit. Wala siyang kaligtasan. Habagat hindi niya kinilala ang Diyos, hindi niya pinaglingkuran ang Diyos, hindi niya tinupad ang utos ng Diyos, mga minamahal, namuhay sa kasalanan, automatic nandun siya sa lugar ng kaparusahan. Yan po yung sabi ng Biblia, mga minamahal. So sabi pa nga ng banal na kasulatan, praise God, sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 up to 10, mga minamahal, sabagat ang mga liko, praise God, ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngayon pa, mga minamahal, nararamdaman na natin na malapit nang magbalik ang mahal na Panginoon. Hahayaan pa ba natin na tayo lumihis, lumiko sa kalooban ng Diyos? Malapit na ang finish line, mga minamahal. Malapit na nating marating ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Eh dito ka na. Na bagamat pilit tayong inaakit, tinutokso ng kaaway na bumalik sa kasiyahang pangsinlibutan. Pero isipin natin, mga minamahal, yung kasiyahan na ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon ay magpasawalang hanggan kapag tayo naglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga po, mga minamahal, praise God, ang sabi ng banal na kasulatan, makontento na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kindly, basahin natin Psalms chapter 126, verse 3. Dito natin mababasa, mga minamahal, na ang lahat ng mga tumanggap kay Kristo, naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, maraming bagay ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, sa ating buhay, upang tayo masiyahan. Kaya hindi, pakibasa. Dito po sa Aklat ng Maawit, kapitulo po ay 126, talata po ay 3. Ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siya ating ikinatutuwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa-isahin natin. Kung hindi natin mabibilang, mga minamahal, umpisahan natin. Mula lang tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Di po ba, mga minamahal, yung iba sa atin, talagang humihiyaw, tumatangis dahil sa karamdaman. Hopeless na yung iba. Mamamatay na dahil sa karamdaman. Yung iba, mga minamahal, gusto nang magpakamatay sa sobrang napakabigat na problema na kanyang dinadala. Yung iba naman, gusto nang magpakamatay dahil sa hirap ng buhay. Subalit, mga minamahal, nung ating nakilala ang mahal na Panginoon, lahat yan ay pinawi ng Diyos. Anong ipinalit ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siya nating ikatutuwa. Ngayon, isipin natin,
Kung wala ang Diyos na nagpagaling sa'yo, sa atin, wala ka ngayon dyan sa iyong kinaupuan. Yan ang katotohanan. Baka yung iba sa atin, nandoon, napakaganda ng kanyang higaan. 6 feet below the ground na. Marahil yung iba sa atin, mga minamahal, nasiraan na ng bait dahil sa problema. Dahil sa kahirapan ng buhay. Subalit, anong ginawa ng Diyos? Yung dati-rating tumatangis dahil sa kahirapan, ngayon pinagyaman, pinagpala ng Diyos. Yung dati-rating halos mabaliw sa problema, ngayon masayang nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Payapa ang kanyang puso't isipan, payapa ang ating pusipan na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ilan lang yan? Yung pag-iingat ng Diyos. Mga minamahal, dito pa lang sa Pastor House, itong pandemya na ito, mga minamahal, maraming nagpaabot ng prayer request. Maraming nagpaabot, ipag-pray niyo po yung aking anak, yung aking nanay, yung aming mga loved ones, nag-positive sa COVID-19. Ngunit, ang Diyos ay hindi po tumitigil na gumawa ng mga dakilang bagay. Matapos silang may panalangin, so nadalangin ng ating mga pastor, mga pinamahal, yung mga nag-positive sa COVID-19, pinagaling ng ating mahal na Panginoon, yung mga mayroong mabibigat na problema, niludas ng ating dakilang Diyos, yung mayroong mga karamdamang taglay, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi ba tayo yan nasisiyahan, mga minamahal? Nasa oras na tayo'y may pangailangan sa mahal na Panginoon, inaabot tayo ng ating dakilang Diyos. Yan po yung ating dapat ikagalak. Kung ikumpara yan sa kasiyang pansalibutan, ni kalingkingan ay wala po. Sabagat mamamatay ka na dahil sa karamdaman. Pero dito, pinagaling ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Pinasagana ka ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipagpalit ito, mga minamahal. Kung anong meron sa sanlibutan, mga minamahal, sapagat ang higit, mga minamahal, na kasiyahan na ibibigay ng Diyos, mga minamahal, na bagamat dumarating ang problema, dumarating ang kahirapan, ang pagsubok, nandyan ang Diyos na natili nagbibigay kasiyahan, kagalakan sa kanyang mga anak upang ma-overcome natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Eh natural, kapag may karamdaman ka, di po ba nalulungkot ka? Pag may problema ka, natural, nalulungkot ka. Ngunit, mga minamahal, kapag sa oras na lumuhod ka, tumawag ka sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang mga anak. Kindly, sa Proverbs chapter 19, verse 23. At ihanda natin ang Salmo 107 sa talatang 9. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Amen. Pakihanda po ang Salmo 107 sa talatang 9. Ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kinakailangan magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Unang-una, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Nandiyan yung sinisikap mong sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito'y patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. So anong maikakatwiran natin, mga minamahal? Kapag ang isang Kristiyano ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, wala siyang maidadahilan na siya po'y malulungkot. Malungkot ka kasi hindi dumating yung pagpapala mo. Malungkot ka kasi hindi tinugon yung prayer mo. Malungkot ka kasi inuusig ka. Hindi po, mga minamahal. Sa kabila ng lahat ng mga trials sa buhay natin, huwag natin hayaan na mawala yung ating kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Kasi once na nalungkot ka na, doon ka na malulugmok, doon ka na magmumukmok, mga minamahal, doon ka na magkukulong. Pero the moment, mga minamahal, na iniisip mo, paano mo gawin ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, nandyan ang mahal na Panginoon.
Sabi ng banal na kasulatan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ibig sabihin, mayroon kang proteksyon, mayroon kang panlaban, dumating man ang kalungkutan, dumating man ang kahirapan, ang pag-uusig, ang pagsubok, mga minamahal, ikaw ay balot, cover ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya doon sa mga matatapat na Kristiyano na walang ibang kasiyahan ay ang maglingkod sa Diyos, makikita mo, masaya na nagpapatotoo, masaya na naglilingkod sa Diyos, masaya na ginaganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, habang nakikita ng Diyos na ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay lumalakad sa kanyang kalooban, ang sabi ng Biblia, kindly, basahin po natin sa Salmo, praise God. Ito po sa Aklat ng Maawit, kapitulo po ay 107, talata po ay 9. Sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nabik na kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaliwanag po ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Sapagkat kanyang binibigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa. Mararamdaman mo yan, mga minamahal, kapag nandoon yung pagsusumikap mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit malayo ang gawain, mga minamahal, pupuntahan mo kasi masaya ka na naglilingkod sa Diyos. Gusto mong palugdan ang mahal na Panginoon. Kahit mahirap, walang mahirap kapag gusto mong paglingkuran ang mahal na Panginoon. Kasi doon ka nasisiyahan eh. Saan ba masaya ang mga Kristiyano? Sa oras ng pagsamba, sa oras ng pagpupuri, mga minamahal, doon tayo nagagalak sapagkat habang sabi ng Biblia, nagkakatipon ang 2 o 3 sa kanyang banal na pangalan, ang Diyos ay nasa kanilang kaligitnaan. Anong gagawin ng mahal na Panginoon upang tayo pagalakin, bigyan kasiyahan, bigyan kalakasan, bigyan ng pagtatagumpay, bigyan ng masaganang pagpapala, mga minamahal. Minsan nakakalungkot eh. Pagdating ng Wednesday, mga minamahal, ilan lang po yung nakaka-attend. Yan po yung katotohanan. Ay hindi naman natin alam kung anong mabigat na dahilan ng iba. Na which is, mga minamahal, sa panahon ngayon, mga minamahal, wala po tayong ibang kasabikan, kundi ay ang maglingkod sa Diyos. Gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi na po magtatagal. Babalik na ang mahal na Panginoon. Eh, ramdam na natin eh. Unti-unti nang sumisikip ang mundo dahil sa kasamaan ng kaaway ng Diyos. Kaya mga binabago dumating yung sinasabing matinding kahirapan, kukunin na ng mahal na Panginoon yung kanyang matatapat na anak. Yung mga masayang naglilingkod sa Kanya. Eh, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, praise God, sabi ni Salmistang David, bakit si Salmistang David ay naging matagumpay na Kristiyano? Lagi siyang matatag, matibay sa kanyang pakipaglaban. Sabagat, ang sabi ng banal na kasulatan, praise God, sa Salmo 40, sa talatang 8, mga minamahal, ano po ang mababasa po natin dito? At ihanda natin yung Salmo 119, sa talatang 164, at Salmo 122 sa talatang 1. Praise God. 119 sa talatang 40. Dito po sa awit, Kapitulo 119, versikulo 40. Narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, si Salmistang David ay laging nananabik sa tuntunin ng Diyos. Kung dagdagan po natin ng basa sa awit 40, sa talatang 8, aking kinalugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. Ito po yung kasiyahan ni Salmistang David. Ay ang sundin, ang alituntunin ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos ay nasa kanyang puso. And the second, mga minamahal, sa lahat ng araw ni Salmistang David, sabi nga niya, hindi niya kinalimutan ang magpuri at magpasalamat sa Diyos.
Sabagat mabilis ang oras, mga minamahal, sa 119, sa talatang 164 ng awit, si Salmistang David ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos ng 7 beses sa loob ng isang araw. Yun ang kanyang kagalakan, mga minamahal. At ang pangatlo, mga minamahal, ang sabi ng awit 122 sa talatang 1, kapag nabalitaan ni David na sila'y pupunta sa bahay ng Diyos, ay ikinagagalak ng kanyang puso. Mapalakpakan ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kung bakit, mga minamahal, mula sa pagkabata hanggang sa tumanda si Salmistang David, isang mananagumpay na hari, sapagat ang kanyang kasiyahan ay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi pinagkait ng mahal na Panginoon ang mga bagay sa kanya, pinagpalang lubos si Salmistang David, mga minamahal. Kaya't kung gusto din natin ng pagtatagumpay, gusto natin lagi nandyan yung kasiyahan, laging nandyan, mga minamahal, ipinapaalala sa atin ng mahal na Panginoon na ayusin natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Gawin natin, sundin natin ang utos ng mahal na Panginoon. Sabagat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, praise God, ang nananabik na kaluluwa ay binibigyang kasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin, the moment, mga minamahal, na sabik kang maglingkod sa Diyos, magpuri, gawin ang kalooban ng Diyos, ibinubuhos sa iyo ng mahal na Panginoon ang kasiyahan, ang kagalakan, mga minamahal, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, mga minamahal. Naramdaman ba natin noon yung kasiyahan na ating nararamdaman ngayon? Noon, mga minamahal, magkaroon man ng kasiyahan, pansamantala lang. Pero ngayon, once na naramdaman mo ang bala presensya ng mahal na Panginoon, hindi maipaliwanag na kasiyahan. Hindi mababayaran ng anumang salapi kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Ikaw na po yung pinakamaligaya, pinakamasayang tao dito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Kahit sabihin mo man, mga minamahal, hindi ka sagana financially, materially, pero spiritually, damang-dama mo lagi ang presensya, ang pag-ibig ng Diyos. Feeling mo sa iyong sarili, ikaw na po yung pinakamayaman, ikaw na yung pinakamasaya, ikaw na po yung pinakamaligayang tao dito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Wala sa sanlibutan, wala sa makamundong gawain. Ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa atin habang ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Bumababa sa ating kalagitnaan. Pinupuspos tayo ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon upang tayo pagalakin, aliwin ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, na bagamat tayo kumakaharap ng mga trial sa buhay, pagsubok, ngunit nandyan ang Diyos handa na magbigay ng kaligayahan sa kanyang mga anak. Kung may problema ka, kung mayroon kang kinakaharap ngayon, huwag kang lumayo sa mahal na Panginoon. Lumapit ka. Sabi nga ng Biblia, lahat ng mga napapagal at nangabibigathang lubha, ay magsilapit sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Bakit? Bukod sa alisin ng mahal na Panginoon, ang kabigatan mo, ang kahirapan mo, bibigyan ka ng kasiyahan, mga minamahal. Pagagalakin ang iyong puso upang ikay maging matatag, upang ikay maging matibay, na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Now, which is, mga minamahal, wala yan sa sanlibutan. Kapag nagkaroon ka ng problema noong araw, kinakausap mo yung kaibigan mo. Lumalapit ka sa iyong ninong at ninang, sa iyong mga magulang. Now, which is, mga minamahal, may limit yung kanilang naitutulong. Advice, financially support, mga minamahal. Pero ang mahal na Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, anumang suporta ang nais mo na nakabubuti para sa iyo, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Minsan, ilugmok na tayo, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sa panahon natin ngayon, sabi ng unang Timoteo, kabanatang 6, sa talatang 7 hanggang 8, mga minamahal, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Kindly, pakibasa. Umpisan po natin sa 7. Praise God. Dumating tayo dito sa mundo, wala tayong dala. Praise God. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo po ay 6, talata po ay 7 hanggang 8. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa salibutan, at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. 8. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, bago tayo
lumabas sa mundong ito, wala tayong dala. May kusing mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Ibig sabihin mga minamahal, satisfied ka na doon. Ang mahalaga sa'yo, nakilala mo at pinaglilingkuran mo ang totoong Diyos na buhay. Pero hindi na kontento ang mahal na Panginoon eh. Habang ang isang Kristiyano ay nagsusumikap, nandun yung kanyang kasiyahan, kagalakan para sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Psalms chapter 37 verse 4, mga minamahal, kung magpakaligaya ka lamang sa mahal na Panginoon, ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ang mahal na Panginoon, hindi lamang pagkain, hindi lamang damit ang ibinigay sa atin, mga minamahal. Nung nakita ng mahal na Panginoon, naging matapat tayo, sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Siguro naman, mayroon tayong ebidensya. Itong nagagandahan ng sakyan na yan, mga minamahal, bigay ng mahal na Panginoon. Ang gaganda ng sakyan na ating mga kapatiran, dahil sa kanilang katapatan, pagsusumikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Yung iba nating mga kapatiran, mga malamansyon yung kanilang mga tahanan. Eh hindi na kontento ang mahal na Panginoon eh. Matapos mong ipakita natin yung ating kagalakan, kasiyahan na sundin ang kanyang kalooban. Ang sabi ng Biblia, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Eh ano ba yung hahanapin natin, mga minamahal? Lahat na ibinigay na ng mahal na Panginoon. Kung ang hanap mo, pinansyal, sasakyan, bahay, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng problema, lahat ibinigay na ng mahal na Panginoon. Iiwanan pa ba natin ang ganitong klaseng paglilingkod sa Diyos, mga minamahal? Iiwanan pa ba natin sa area ang mahal na Panginoon? Yamang ibinuhos na sa atin ng mahal na Panginoon ang lahat ng klase ng pagpapala, mga minamahal. Eh sabi nga ng ating mahal na pastor, magpasuyo ka na sa psychiatrist kung tatalikod ka ba. Tatalikod ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Babalikan mo yung masalimot mong buhay, pansamantalang kasiyahan, pagkatapos niyan, magbunga ng karamdaman, mamatay ka, mapunta ka ng impyerno, mga minamahal. Samantalang dito, kapag nagpatuloy tayo na naglingkod sa Diyos, kung ang iba sa atin dumaan man ng kamatayan, pagpikit dito sa lupa ay siyang pagdilat sa piling ng mahal na Panginoon. At yung dumating yung araw, mga minamahal, na babalik ng malapit at kukunin ang kanyang mga anak. Sama-sama tayong buhay, kukunin ng mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal, kung ating imaginein, ilang bilyong tao, trilyong tao dito sa ibabaw ng mundo. Pero ikaw at ako, tayong nandito pinili ng mahal na Panginoon. Upang iligtas, pagpalain, mga minamahal, makamtan natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kaya wala nang ibinagkait sa atin ang mahal na Panginoon. Lahat na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Magpatuloy lamang tayo, manatili lamang tayong maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Lahat ay ibinigay na ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, masasabi natin, dumarating sa buhay natin yung panghihina. Dumarating sa buhay ng Kristiyano na tayo po, mga minamahal, ay uusigin mismo ng dyablo. Kasi habang masaya ang isang Kristiyano, galit na galit ang dyablo. Habang masaya ang isang Kristiyano, ginagawa ang kalooban ng Diyos, galit na galit ang dyablo, mga minamahal. Ang sabi ng Revelation chapter 12, verse 12, mga minamahal, ang dyablo ay bumaba na may dalang malaking galit. Kaya nga alam niya kasi na ang mahal na Panginoon, binibigyan niya lagi ng kasiyahan ng Kristiyano. Kaya ang gagawin niya, mga minamahal, bigyan niya tayo ng kalungkutan. Subukan ka, bigyan ka ng kahirapan, bigyan ka ng karamdaman, bigyan ka ng problema, bigyan ka ng mga masasabi natin na magpapahina ng iyong pananampalataya. Ipaisip sa iyo ng dyablo, matagal ka ng Kristiyano, bakit hindi pa gumagaling ang sakit mo? Di ba, mga minamahal? Ginagamit ka sa ubasan ng Diyos, bakit may sakit ka pa rin hanggang ngayon? Di ba? Nalulungkot ka, iniisip mo ang mga bagay na yan, papaisip sa iyo ng dyablo. Pero sapat ang salita ng Diyos. Na ayon nga, mga minamahal,
kay Apostol Pablo, mismong apostol ng Diyos, nagpapagaling, ginagamit ng Diyos sa kanyang paglilihans sa may sakit, pinapagaling ang lahat may sakit. Pero si Apostol Pablo, mga binamahal, ay mayroon pong tinik sa laman. Kung sa literal na tinik, halimbawa, natusok yung paa mo ng isang matulis na bagay at naiwan doon yung kapiraso na tinik, mga binamahal, iindahin mo po yan. Minsan pa ngay, mamamagayan, minsan malalagnat ka. Praise God. Hanggat hindi mo natatanggal yung tinik na yan, dadalhin mo yan araw-araw ng iyong buhay. Si Apostol Pablo, mga binamahal, ang sabi ng Biblia, ipinagpipray niya din ito, makaitlo sa isang araw, na alisin ng Diyos yung tinik sa kanyang laman. Pero anong sagot sa kanya ng mahal na Panginoon? Ang aking biyaya ay sapat na. Bakit sapat na, mga minamahal? Unang-una, mga minamahal, sapat na para sa Kristiyano na kilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapat na yan. Ilang libong sikta at denominasyon sa mundong ito, mga minamahal. Tanging Jesus Mercy International Ministry, mga minamahal, na ginamit ang ating mga pastor na nagpakilala kung sino ang totoong Diyos, mga minamahal. Sapat na sa'yo, mga minamahal, malaman mo ang utos kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat pagkatapos mong maganap ang kalooban ng Diyos, ang kagantihan naman ay naghihintay sa'yo. Kung dumaan ka man sa kamatayan, doon ka sa piling ng mahal na Panginoon. Naghihintay sa'yo. Saan tayo babase? Mga minamahal, si Lazaro, sa kabila na may karamdaman, tiniis niya ito hanggang sa kanyang kamatayan. Pero hindi niya i-give up yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi niya tinalikuran ang mahal na Panginoon. Pero yun yung mga minamahal, sa hirap ng kanyang kalagayan, inilalagay siya doon sa pintuan ng taong mayaman, at yung mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, yun ang kanyang kinakain. Kung tayo siguro ang lumagay sa kalagayan ni Lazaro, baka yung iba sa atin, itakwil natin ang Diyos. Grabe, may sakit si Lazaro. Napakahirap ng kanyang buhay. Pero hindi niya kinalimutan na paglingkuran ang mahal na Panginoon. Kaya anong naging price, mga binamahal? Kay Lazaro, sa hirap na kanyang dinanas dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Biblia, mga binamahal, dito po sa Lucas, sa kabanatang 16, sa talatang 19, mga binamahal, patunay po na hindi po nawawalang kabuluhan yung ating pong paglilingkod sa Diyos. Yung ating pagkakilala sa tunay na Diyos, mga binamahal, makakamtan natin ang ipinangako ng mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, ako na lang po magbasa, praise God, mayroon ng isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay ube at masilang lino. Sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubin ang pangalan Lazaro, lipos na mga sugat at inilagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinimuran ang kanyang mga sugat at nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hadis na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Palakpakan po natin ang ating mahal. Mga minamahal, hindi po masamang yumaman. Kailangan natin ng kayamanan. Kailangan natin ng pera. Pero ang sabi ng Biblia, yung istorya na nabinasa natin sa Biblia, may dalawang tao. Yung isa mahirap, pero ito ay naglilingkod sa Diyos. Samantalang mga milyong mayaman na hindi po naglilingkod sa Diyos nung sila po'y kapwa namatay, magkaiba po sila ng destinasyon. Si Lazaro nasa kabila na siya po'y naghirap, may karamdaman, pero naglingkod sa Diyos. Ang kanyang destinasyon sa piling ng mahal na Panginoon. Samantalang yung taong mayaman, mga minamahal, na hindi naglingkod sa Diyos, mayaman, mga minamahal, pero walang mayaman, walang mahirap kapag dumating ang kamatayan.
Dadalhin ka ng kamatayan, praise God, kung saan ang destinasyon mo. Na yan po ay sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, na kapag ang tao ay makasalanan, sabi ng Biblia, doon siya sa hadis ng pagdurusa. So ngayon, mga minamahal, kung iniisip mo, may karamdaman ka, bulag ka, pilay ka, hirap kang maglakad, huwag natin ikalungkot yan, mga minamahal. Bakit? Naglilingkod ka sa Diyos. Naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Na magbagamat meron tayong ganitong mga pagsubok sa atin, mga minamahal, pero pansamantala lamang yan. Darating ang araw, mga minamahal, lahat ng yan ay papawiin ng Diyos. Kung dito sa lupa, hindi ka nakakita, pagdating mo sa langit, ibabalik ng Diyos ang iyong paningin. Kung ikaw ay pinggaw, kung ikaw ay pilay, mga minamahal, kung ikaw ay hindi makalakad, doon sa langit, palalakarin ka ng maayos ng mahal na Panginoon. Kung dito sa lupa, mga minamahal, nakakaramdam ka ng kahirapan, doon sa langit, ikaw yung isa sa mayaman na anak ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hayaan niyo pong ilahad ng abang lingkod nangyari sa akin last week, mga minamahal. Lingid po sa inyo pong kaalaman, mga minamahal, na ako po'y may iniindang pilay, o kaya katulad ni Apostol Pablo na tinik sa laman. Mga minamahal po, almost 10 years, mga minamahal, naramdaman ko po ito. Sabi ko, dumating yung oras kapag ito yung nalalamigan, mga minamahal, sumasakit. At last week, mga minamahal, talagang ito po ay tumindi yung aking naramdaman sapagkat halos maparalyze po yung aking kalahating katawan. Sabi ko sa mahal na Panginoon, sa iyong kahabagan, ginagamit mo kami naglilians na may karamdaman. Pinapagaling mo. Dumating sa akin, mga minamahal, ito. Totoo po ito, mga minamahal. Kapag kami naglilians, ginagamit mo kami sa dalay malabastor, gumagaling ang may sakit. Pero abang lingkod, sabi ko, mahal na Panginoon, kung ako'y maparalyze, anumang mangyari sa akin, kunin mo na lang ako. Tuesday night, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, kunin mo na lang ako. Pagsabit ng Wednesday night, mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, sana, kinabukasan ng Huwebes, hindi na ako magising. Mga minamahal, sumapit ang Wednesday night, bago mag-alas 2, hindi po dumating ang kamatayan sa akin, na aking hinihingi sa mahal na Panginoon. Anong dumating? Pangungusap ng Diyos. Mga minamahal, kailangan natin magtiis. Ano man yung ating kalagayan sa buhay, habagat ang Diyos ay malapit nang magbalik, mga minamahal. Dalawang kataga, mga minamahal, ang sinabi ng mahal na Panginoon. Sa aking panaginip, mga minamahal, habang magkasama po kami ng aking may bahay, aking sweetheart, mga minamahal. Siya po ay napuspos ng Holy Spirit. Sa aking panaginip, mga minamahal. Napuspos siya, mga minamahal, ng Espiritu ng mahal na Panginoon. At biglang nagsalita ang mahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, babalik na ako. At yung pangalawa, mga minamahal, ang sabi, napakaiksi, hindi na magtatagal. So mga minamahal, yung hirap nating naranasan ngayon, kung ano mang tinik sa ating mga laman, kung ano man meron pa tayong taglay na kabigatan sa buhay, isipin natin lagi ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Isipin natin, mga minamahal, paano natin matapos yung ating tungkulin, gampanin sa mata ng mahal na Panginoon. Isipin natin, mga minamahal, ano man yung ating pong kinakaharap sa buhay, hindi tayo iniiwanan at pinababayaan ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, nahimasmasan po ako, mga minamahal. Sabi ko, hindi pa tapos yung ating pakipagbaka. Gusto lamang kasi sirain ng dyablo yung kasiyahan natin. Lahat naman tayo masaya na naglilingkod sa Diyos. Kung mayroong hindi masaya dito, nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos. Pero doon sa mga Kristiyanong mainit, nagsusumigap, gawin ang kalooban ng Diyos,
Masaya silang dumadalo, masaya silang nagbibigay, masaya silang sumusunod sa kabanalan, masaya silang sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya't masasabi natin na bagamat nandito tayo sa libutan, wala po tayong ibang higit na kailangan. Kaibigan, Diyos at tagapagligtas ang ating mahal na Panginoon. Tayo umawit mga minamahal. Hallelujah. May Diyos, araw at gabi ay gumagabay sa atin, nagbibigay ng kasiyahan sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng karamdaman, ng kahirapan. Nandiyan ang mahal na Panginoon.
sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga ng awitin, pag-iising mo sa umaga, ramdam mo ang yakap ng mahal na Panginoon. Anong klaseng yakap ito, mga minamahal? Yung ikay masaya, pag-gising mo sa umaga, ibig sabihin, niyayakap ka ng mahal na Panginoon. Yung pag-gising mo sa umaga, payapa ka, nandyan ang pangyakap ng Diyos. Pag-gising mo sa umaga, gumising ang buhay, malakas iningatan ka ng Diyos sa iyong pagtulog. Sa iyong kinakaharap na problema, kabigatan sa buhay. Ramdam mo ang yakap ng Diyos. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya bibitawan. Kahit nasa pagsubok ka, kahit nasa kahirapan ka, ang Diyos ay nasa iyong tabi, mga minamahal. Kung hindi mo yan naramdaman, ibig sabihin, ikay nanlalamig na Kristyano. Ikay isang babayang Kristyano. Kasi ang tunay na Kristyano, nandyan lagi ang patnubay ng Diyos. Nandyan ang pagmamahal lagi ng mahal na Panginoon. Inaaliw siya lagi ng ating dakilang Diyos. Huwag natin hintayin na dumistansya sa atin ang mahal. Asamin natin lagi, mga minamahal, na yakap-yakap tayo lagi ng mahal na Panginoon. Sa mamamagitan lagi ng pagdaman ng kanyang presensya, yakap-yakap tayo ng ating dakilang Diyos. Minamahal, wala nang ibang pinakamapalad, pinakamasayang tao, pinakamayaman na tao si Baba ng lupa ay ang mga Kristiyan nagsisikap gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung sa sarili may kayo salat, materially, financially, pero mga minamahal, wala po tayong ibang ipagmamalaki na ang Diyos ay kasama natin. Sa anumang hamon sa buhay, sa anumang pagpagpagimagpaga, mga minamahal, nandiyan ang mahal na Panginoon. Hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, wag natin hayaan na kumistensya sa atin ang mahal na Panginoon. Huwag natin hayaan na malayo ang presensya ng Diyos kapag tayo bumabalik sa kasiyahang pansanlibutan, mga minamahal. Tumitisan ang mahal na Panginoon kapag isang Kristiyano ay lumili sa kalooban ng Diyos. Pero ang mahal na Panginoon, napakalapit niya isang Kristiyano kapag ang Kristiyano nagsasakripisyo, nagtitiis, na ginagawang kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi pa natin naramdaman, mga minamahal.
pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, grabe kagalakan, grabe kasiyahan ang ibinibigay ng mahal na Panginoon. Sa panahon ngayon, mga minamahal, ito na po yung ating buhay. Ito na yung ating kaligayahan. Ang paglingkuran ng mahal na Panginoon. Ang gawin ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. Habang tayo nabubuhay, mahinig ang sabi ng Biblia. Ito ang ating buong katungkulan, mga minamahal. Hallelujah! Habang ang mahal na Panginoon nasa ating kalagitnaan, hindi tanda, mga minamahal, ng Diyos ay sumasa atin. At 100% sa hapong ito, mga minamahal, mayroon tayong 100% na kasiyahan buhat sa ating mahal na Panginoon. E tayo manalangin, mga minamahal, padakilang Diyos, amang banal, mahal na Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong Santong Espiritu, malapit na maaliw sa amin. Sa kabila ng lahat ng mga hamon sa buhay, sa kabila ng lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, hindi mo kami iniwanan. Hindi mo kami pinabayaan. Sa kabila ng ups and down, mahal na Panginoon, nandyan ka upang kami palagasin, mahal na Panginoon. Nandyan ka upang kami aliwin, mahal na Panginoon. At walang dahilan, mahal na Panginoon, para hindi kami maglingkod sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming kaligayahan, ikaw ang aming kasiyahan, ikaw ang aming kalagasan, ikaw ang aming tagumpay, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kaligtasan. At sa hapong ito, mahal na Panginoon, dalangin po namin sa iyo. Huwag mo kaming iiwanan. Magguslaran ka palagi sa aming tabi, mahal na Panginoon. Huwag kang magsawa upang kami paalalahan ng turuan, mahal na Panginoon. Lagi mong ipaalala sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, na malapit ang pagbabalik. Malapit ang aming katubusan. Malapit ang ibigay mo sa amin ang iyong pangako na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang oras nito, mahal na Panginoon, kami nalilawad sa iyo na kami panghawakan mo hanggang sa pagbabalik. Masunod namin ang iyong kalooban, matapos namin aming takbuhin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Katagpuin po ang pangailangan sa hapong ito. Sa pangalan ng Jesus! Sa pangalan ng Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Mga pinamang sabay-sabay po natin palayasin. Hallelujah! Mga diming karamdaman, problema, kahirap pagsubok sa buhay. Ito'y ating itaboy sa pangalan ng Jesus. Ipatong natin yung ating kanang kamay sa ating ulo, yung kaliwang kamay. Sa parte natin katang may karamdaman ng iba problema. Tapos pag dalawang kamay, mga binamang sa pangalan ng Jesus. Di mo yung masamang espiritu, karamdaman, kansulong iba diabetes, pagkabulag, pagka-paralyze, trouble, asthma, diabetes, halo, COVID-19, anumang karamdaman, lumayo sa amin, gumaling sa pangalan ng Jesus. Halo, di mo yung panlalay, panlumay, kahinaan, pagsubok, kahirapan, panlalamig, panlupaybay, cast out! In the name of Jesus! We heal right now in Jesus' name. Hallelujah! Problem be solved in the name of Jesus! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At God bless you po, mga minamahal. Tayo tumayo. Tayo po ilumukso ng 3 beses. Isigaw natin ang hallelujah sa Lord upang lubusan tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo tumayo, mga minamahal. O sa puso. Hallelujah, praise the Lord.